Yung general advantages sa akin para sa internet ay sa ngayon, yung social media, nakakatulong siya para magkaroon ng connection yung bawat tao sa iba't ibang bansa sa Kapag nag-search tayo sa internet, then nandun na lahat, makikita natin kung ano yung mga assignments, yung mga dapat gawin. Then, about communication naman, sa mga OFW na mga kamag-anak natin, mas mapapabilis yung pag-uusap natin, communications. Kasi nga, sa larangan ng teknolohiya ngayon, kailangan natin yung tinatawag na internet. Lalong-lalo na pag sinabi natin advantages, nandyan yung mas mapapadali yung tinatawag natin komunikasyon. Advantage ng internet. So, sa mga, number one, sa mga students, advantage yan. Mas napapadali yung kanilang pag-aaral. Unang-una, pag may mga hanapin silang project, research. Yung disadvantages naman ng internet, ginagamit ito ng ibang tao para makasama yung iba Liable. Halimbawa, naghanap kayo ng tungkol sa assignment nyo, hindi lahat ng article na nakikita nyo, pare-pareho sila ng sinasabi na nilalaman. Kaya hindi lahat na nandun, sigurado. Tapos, yung mga minor de edad na nagbabrowse sa internet, may mga bagay sila na hindi dapat makita doon, ganun. Ginagamit ang internet sa larangan ng pagninegosyo, pagtuturo, lalo na yung tinatawag natin online teaching, online marketing na tinatawag para nang mas mapadali yung proseso ng tinatawag natin na pagtuturo o kaya pagbibenta. Yung negatibo naman aspeto ng internet, may mga bagay na ginagamit ang internet na kung saan yung mga bagay katulad ng pornografiya, at marami pang aspeto na nandyan, katulad ng mga iba pang bagay patungkol sa komunismo, ganyan, yung mga advantage and disadvantage ng internet is nasa user kasi yan. Depende sa user. Kung yung user is more on research and other uses ng internet, advantage sa kanya yun, which is nakukuha niya kasi pleasure ng paggamit ng internet. Since yung other ng disadvantage nun, yung user nagiging abuse. So, yung internet, wala siyang, ang contribute niya lang is yung may bigay yung kailangan ng tao. Dapat natin pahalagaan ng tama yung internet, gawin natin sa tamang pamamaraan. Then yung hindi dapat, yung mga bagay na makakasama sa atin. Dapat gawin, yung i-invade yung privacy ng isang tao. Kaya ako nasabi yun kasi ngayon, lahat ng tao, alam na yung social media. So lahat tayo nakikita na natin yung information nila tungkol sa sarili nila. Hindi dapat natin ini-invade yun kahit pinapakita nila ang public. Pangalawa, hindi dapat natin nilalagay yung mga importante nating impormasyon sa internet. Kasi pwede yun maging susi sa mga krimen. Pwede nila malaman kung taga saan ka galing, kung sino kasama mo ngayon sa bahay mo, kung mag-isa ka lang. Ganun. Ng murang kabataan, nagkakaroon ng tinatawag na dumi. Nagkakaroon ng bagay na hindi dapat isipin ang mga kabataan. Na yun ang nagiging dahilan kung bakit sa murang edad, may mga kabataan na bubuntis, may mga kabataan na gumagawa ng hindi tama, kung hindi nabubuntis, nakakabuntis. Okay? Kasi nga, nahihimok sila dun sa mga panuuri na hindi naman dapat panurin. Yun yung ibig sabihin na negatibo sa kabilang banda naman ng kakayahan ng internet. Na o pwede rin sa pamagitan ng internet, mahubog ang kaisipan ng isang kabataan nito. Maraming mga pag-aaral ngayon na dahil sa mga ganitong paraan, nababago yung tinatawag natin behavior ng isang individual. Behavior sa papaanong pakikitungo ng isang individual sa kapwa niya individual. Kaya yun ang isa sa mga aspeto dapat pag-aralan talaga at dapat tignan o bigyan pansin
patungkol sa paggamit ng internet. Capabilities ng internet. Sa internet kasi mahanap mo lahat ng research, lahat ng gossip, lahat ng interview, lahat nasa internet na. Kumbaga, transparent. Kita mo na kung ano yung mga kailangan mo. Which is, walang tinatago pagdating sa internet. Sa internet, number one, siguro yung pag-abuse. Sobrang paggamit. In the year 2009, we send emails, make calls over the internet, and discuss topics we take an interest in. Even our banking is going virtual. But what we take for granted today was only a vague idea 50 years ago. In order to understand how we got this far, let's go back to 1957, when everything began. Before 1957, computers only worked on one task at a time. This is called batch processing. Of course, this was quite ineffective. With computers getting bigger and bigger, they had to be stored in special cooled rooms. But then the developers couldn't work directly on the computers anymore. Specialists had to be called in to connect them. Programming at that time meant a lot of manual work, and the indirect connection to the computers led to a lot of bugs, wasting time and fraying the developers' nerves. The year 1957 marked a big change. A remote connection had to be installed so that the developers could work directly on the computers. At the same time, the idea of time sharing came up. This is the first concept in computer technology to share the processing power of one computer with multiple users. On October the 4th in 1957, during the Cold War, the first unmanned satellite Sputnik 1 was sent into orbit by the Soviet Union. The fear of a missile gap emerged. In order to secure America's lead in technology, the US founded the Defense Advanced Research Project Agency in February 1958. At that time, knowledge was only transferred by people. The DARPA planned a large-scale computer network in order to accelerate knowledge transfer and avoid the doubling up of already existing research. This network would become the ARPANET. Furthermore, 3 other concepts were to be developed, which are fundamental for the history of the Internet. The concept of a military network by the RAND Corporation in America, the commercial network of the National Physical Laboratory in England, and the scientific network Cyclades in France. The scientific, military, and commercial approaches of these concepts are the foundations for our modern Internet. Let's begin with the ARPANET, the most familiar of these networks. Its development began in 1966. Universities were generally quite cautious about sharing their computers. Therefore, small computers were put in front of the mainframe. This computer, the interface message processor, took over control of the network activities, while the mainframe was only in charge of the initialization of programs and data files. At the same time, the IMP also served as interface for the mainframe. Since only the IMPs were interconnected in a network, this was also called IMP subnet. For the first connections between the computers, the Network Working Group developed the Network Control Protocol. Later on, the NCP was replaced by the more efficient Transmission Control Protocol. The specific feature of the TCP is the verification of the file transfer. Let's take a short detour to England. Since the NPL network was designed on a commercial basis, a lot of users and file transfer were expected. In order to avoid congestion of the lines, the sent files were divided into smaller packets, which were put together again at the receiver. Packet switching was born. In 1962, American Ferret aircraft discovered middle and long-range missiles in Cuba, which were able to reach the United States. This stoked fear of an atomic conflict. At that time, information systems had a centralized network architecture. To avoid a breakdown during an attack, a decentralized network architecture had to be developed, which, in case of loss of a node, would still be operative. Communication still used to work through radio waves. That would have caused problems in case of an atomic attack. The ionosphere would be affected and the long-wave radio waves wouldn't work anymore. Therefore, they had to use direct waves, which, however, don't have a long range. A better solution was the model of a distributed network. Thus, long distances could be covered with a minimum of interference. Another milestone followed with the development of the French network Cyclades. Since Cyclades had a far smaller budget than ARPANET, and thus also fewer nodes, the focus was laid on the communication with other networks. In this way, the term Internet was born. Moreover, Cyclades' concept went further than ARPA's and the MPL's.
During communication between sender and receiver, the computers were not to intervene anymore, but simply serve as a transfer node. Suclades protocol went through all machines using a physical layer that was implemented into the hardware, providing a direct connection with the receiver, an end-to-end structure. Inspired by the Suclades network and driven by the incompatibility between the networks, their connection gained in importance everywhere. The phone company Internet, ang mga online social network ay totoo. Maraming pakinabang sa internet. Subalit hindi makontrol ng maraming tao ang paggamit nito. Makasira ang internet sa buhay ng isang tao. Tunghayan natin ang aking kwento. Ba't ka napunta ka dito? Anong ginagawa mo? Buti nga, nakasalubong kita eh. Namiss kita, oh my God. Hindi kita namiss. Joke lang. Uy, may share ako sa'yo. Ano naman? May something sa amin ni KS. You know, malapit na kami sa mag-on. What, KS? Yung ano? Yung Heartwarming School? Yes, oo nga siya. Player, yung yummy. Yung ano, lalapitan niya ako palagi. Parang, What do you mean nilalapitan? yung ano, legal sa flirt. Ligaw? He's texting me and Ano ba, Peter? Huwag ka naman feeling eh. Tanong mo pa sa kanya. Alam mo, Peter, magpaubaya ka na lang, okay? Akin lang sa KS, okay? Akin lang siya. Mine alone, okay? Kasi sa'yo na Tingnan yan. mo ba? Sa'yo na yan, kung papayag siya. Peter, ano ba? Nakiusap na ako sa'yo, di ba? Ano yung kiusap Alam mo, siya? Sabihin siya, may kasalanan kung bakit. Kung ayaw mo magpaubaya, pasabuti pang maghiwalay na tayo. Ayoko na maging kaibigan ka. Ahas ka! Ha? Oo. Nakaka-basic. Tara, mapunta natin siya. Okay, look who's here. Ouch! Why did you do that? Malandi ka kasi! It's my fault, huh? Look, these scandalous here, Alan. Anong naririnig ko? Nilalandi mo si KS? It's just a rumor, you know. He's the one flirting with me. Ang dami mo pang satsat eh. Sabihin mo na lang, malandi ka kasi! No, I'm not a slut. You're the slut. No. How dare you! Girls, you know what to do. Ah! Stop! Kaya na, paki-video. Ilabas ako sa Facebook. Yep. Oh, stop hurting me. Hindi ka alis! Sa'yo! Should Dapat kayo sa napakalaming katulad mo! No! Oh, stop hurting me. Hindi ka alis! Sa'yo! Should I ever Dapat kayo sa napakalaming katulad mo! No!
Tama na. Sa susunod, Francesca, alamin mo kasi yung kinakalaban mo. Let's go. Hello? Yes. Ayoko na. Ayoko na wag ka nang pakita sa akin. Dahil sa yung sira ng buhay ko. Ayoko na talaga. Ayoko na. Ate, hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap na pinatay ka ni Allen. Sinabi na sa akin ni Myla ang lahat. Ipaghihiganti kita, ate. Hindi ako papayag na magiging masaya siya. Ano mo naman yung pinapagawa sa'yo ni Ate? Di pa nga eh. Nagpuyat nga ako kagabi pero nakatulog ako eh. Ka, yung mataray pa naman yun. Oo nga eh. Baka sa pakinom. Myla. Napag ako sa'yo kahapon. Sorry hindi ko pa natatapos eh. Hindi pa natatapos? Hindi ba binigay ko na sa'yo kahapon? Sinabi ko sa'yo yung kahapon. Dapat tapos mo na yun ngayon. Marami kasi akong ginagawa eh. Oh my God, Myla! Alam mo ba na kailangan ko yun ngayon, ha? Alam mo ba? Pwede ba? Dapat ngayon, maibibigay mo na sa akin yan, ha? Kailangan ko yun ngayon, ha? Naintindihan mo? Naintindihan mo? Oo, gagawin ko nga rin. Ano na yan? Oo, wait lang. Tatawag ko si Ali. Si Patty? Hello, Patty. Bakit? Ha? Ano ka nagkasabi mo dyan? Why are you laughing? Hoy girl, ano to? Hoy, baliw ka na sa akin laptop mo. Bakit mo pinakailaman yung laptop ko? Ano tong video sa laptop mo? Oh my God! Pinanood mo? Hoy, hindi ko pinanood ah. Bakit mo pinanood yung ano ni KS? Oh my God! Patty, huwag ka nang magmaang-maangan pa. Pinanood mo yung scandal namin ni KS. Pupunta na ako dyan. Okay, I'll wait for you. Sama talaga ng ugali ni Ate.
Nakuha mo na ba yung video gaya ng sa laptop natin? Hero, nakuha ko na. O sige, post mo na yun sa Facebook. O, alis ka na. Baka makita pa sa atin eh. Pati! Aray mo sinampal! Ikaw! Pinakalat mo yung video. Kaibigan kita pa! Ano yung problema mo? Wala naman ako alam ng video. Pinakalat! Ano ka sa akin yun? Sama mo nga kayo, hindi kami yung nag-upload ng video. Alam mo, Alen, kung gagawa kasi ng isang bagay, siguro din mo wala makakakita. Tawan niyo nga ako! Hey, girl! Oh, parang pasamang mundo ah. Parang hindi ka naman nag-enjoy sa video niyo. Affected much? Pwede ba? Huwag muna ngayon, okay? Parang di kayo mga best friend ah. Excuse me? Baka ex-best friend. Tinanong mo lang naman yung ex ko. Pwede ba? Ha? Pwede ba? Huwag muna ngayon, ha? Huwag muna ngayon, okay? Pwede ba? Lubayan niyo muna ako. Please lang. Teka, baka ikaw ang may kailangan sa akin. Alam ko kung sino yung nagpakalat ng video mo. Sino? Si Ina. Si Ina yung nagpakalat ng video mo. Are you sure si Ina? Of Si Ina yung course. nerd na yun? Of course. Paano mo nasabi si Ina? Okay? Siyempre, marami kaming kilalang hacker. Kaya na-trace nila, si Ina yung, kay Ina yung account na ginamit. Si Ina. Okay. Si Ina pa. Bakit sino yung sinabi mo? Siyempre, girlfriend ni KS ang kapatid ni Ina. Ganda na lipstick mo. Ano brand yan? MAC. Nice. Saan mo nabili? Mag-shop at kay Mama. Nice. Thank you. Ganda mo ngayon. Saan ikaw din? Joke. Ouch. Bye. Oh my God. Wow, Ina. Welcome mo na sa guys. Ano itong nalalaman ko? Ikaw pala ang nagpakalat ng video na nagbabala ngayon sa ano yung pinagsasabi mo? Pinagsasabi? Wow, Ina na magmamahang ka pa. Ngayon matapang ka na? Ha? Matapang ka na ngayon? Ha? Ha? Wala ka na. Ina, ano ba yan? Ina? Ina! Ina, gumising ka! Ina! Ina? Ina? Ikaw ba yan? Ina? 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 Ano nangyari sa'yo? Ina? Oh my God! Ina? Ina? KS. Thank you. Ayan. God, pinatay mo pala si Ina. Inaabuso rin ang paggamit ng internet sa iba pang paraan.
Walang tigil na tinutukso, ipinupwera, nililigalig o tinatakot ng ilang kabataan ang iba sa pamamagitan ng internet. Ang tawag dito ay cyberbullying. Gumagawa sila ng mga website na idinisenyo para lamang hamakin ang isa at ang email, mga chatroom at iba pang tulad nito ay ginagamit din para siraan ang iba. Parang pinatay niyo ako, ayaw kayo. What? Sige. Meron na daw. Okay na, okay na. Ay, camera. Bawal na. Sir, kaway ka naman, sir. Hi to the camera. Sa baba, sir. Sa baba. Alin, kung gagawa ka kasi ng isang bagay, siguro mo